Isa sa mga pinag-uusapan ngayon, ay ang tungkol sa sinapit na kalagayan ng nag-iisang Queen of all media, na si Kris Aquino. Ito ay ang matapos mapabalitang naghahabilan na umano si Kris, nang kumpirmahin nito sa Fast Talk with Boy Abunda, na siya ay nagkaroon na ng 5th autoimmune disease, at posibleng atakihin raw siya ng cardiac arrest, anumang oras. Matagal na rin umanong napapabalita, na posible raw na kinulam ang aktres, sa ina ng kanyang ex-husband, matapos raw nitong lait-laitin ang dating asawa. May nagsabi rin, na kailangan daw na maniwala rin si Kris sa mga alternative medicine, at mga albularyo, dahil wala naman daw umanong mawawala, kung susubukan niya. May mga bagay-bagay raw kasi, na hindi kayang gamutin ng doktor, kaya't mas mabuting subukang ipatingin sa albularyo si Kris, para maagapan ang kulang. Narito at pakinggan natin ang naging pahayag ni Christy Fermin, sa usaping ito. Una na po, nung lumabas po ang kwento tungkol sa kalagayan ni Kris Aquino ngayon sa Amerika, natural lamang po, lahat tayo ay nalungkot. Pero sabi nga natin, hindi naman lahat ay makaka-appreciate ng kwento. Merong mga magsasabi na ganito at ganyan, nagsasalimbayan po ang mga komento. Pero syempre, hindi naman po kasi natin ikinatutuwa, ikinaliligaya ang mga kwento po na malungkot ng ating kapwa. Yan po ay ating pinakikinggan. Kung wala po tayong pwedeng sabihin na maganda, tatahimik na lang tayo, di ba? Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na sa Amerika, ang talagang pinagpipistahan ng mga Pilipino doon ay yung kwentong matagal na nating pinag-uusapan dito, Romel, naalala mo yon? Matagal na nating pinag-uusapan yung tungkol sa kulam issue, di ba? Correct, may mga ganyan man tayo narinig. Pero sino naman tayo para magpanibula ng mga ganyang kwento, di ba? Kung di nanggaling din ito sa mga taong mga may ingay na tao na kanya-kanyang obserbasyon sa mga nangyayari kay Kris Aquino. Pero ang maganda po, nung magsalita na si Kris at aminin niya kung ano talaga ang tunay na kondisyon ng kanyang kalusugan, sabihin na natin, ang dami-dami kong tinanggap na text, yung katulad yung kay Wating-Wating ng London, sabi niya, dati-dati, marami nga naman tayong reklamo sa buhay, di ba? Marami tayong, kumbaga, sumakit lang ang ulo natin, nagre-reklamo na tayo. Tapos, alam naman po natin na kapag tayo ay kapos at ang iba ay mayayaman, nandoon yung kaunti nating pangingimbulo na mabuti pa sila mayaman, di ba? Parang ganon. Pero dahil po dito sa sitwasyon ni Kris Aquino, natutunan pong tanggapin ng marami nating kababayan na dapat pahalagahan natin ang kung ano man pong meron tayo. Kung ano ang kondisyon ng ating kabuhayan. Oo, meron silang salapi. Talagang kaya nilang tustusan ang kanilang pagkakasakit. Tayo po ay kapos. Pambili nga lang ng gamot ay wala ang iba nating mga kababayan. Pero alam mo ba yung realisasyon na nagbukas ng mga mata ng ating mga kababayan sa kondisyon ni Kris na parang ay okay na ako sa ganito. Kahit hindi ako mayaman, hindi ako milyonaryo, basta hindi naman ako nagkakaganyan kay Kris, okay na ako. Alam mo yung ganong realization? Totoo. Diba? At realization din naman ng mga mayayaman, mabuti na lang may pera akong pampagamot. Kung hindi ba mga ganyan? Pero alam mo, Romel, may kaibigan tayo na talagang super duper yaman. Pero bagyang kibot, meron lang ospital kagad, pa-o-opera, bagyang kibot, ospital agad. Pero nung panahon na talagang siguro nakasulat na talaga yon na nang ipanganak siya, kasi nga po lahat po tayo ay mga biyahero lamang sa mundong ito. Lahat tayo. Minsan isang panahon, merong naramdaman sa ibang bansa pa pinaoperahan. Bilyonaryo ito, Romel, walang nangyari. Pumanaw din. Kaya wala rin po ito, hindi sukatan o barometro ang salapi. Lahat po tayo, kapag dumating na yung panahon na tinawag na tayo talaga at kailangan na po natin ibalik ang hiniram nating buhay sa Panginoon, wala na tayo talagang magagawa. Ngayon po, yung tungkol sa issue ng kulam, meron kasing kasabihan yung matatanda, di ba? Na yung mga ninuno,
kapag ang mga ninuno ay ganito at ganyan at maraming sinaktan, yung pangatlong henerasyon, doon daw tatama. Yung higanti na tinatawag, yung karma, parang ganon. Parang ang sakit naman po yatang tanggapin na hindi naman si Chris Aquino ang nagkasala kung sakali man na marami talagang nagagalit sa kanyang mga ninuno. Parang nakakalungkot namang isipin, third generation, di ba? Kay Chris tumama. Basta ang mahalaga po, yung dasal, gumagawa po talaga ng milagro ang mga panalangin. Kaya kung kailangan ng dasal ni Chris Aquino ngayon, bakit po tayo magmamaramot? Di ba? Pwede naman nating ibigay. Yon. Kaya lang, yung issue po ng kulam, meron pang ang kwento na ang nagpakulam daw kay Chris ay ina ng isang nakarelasyon niya na nilait-lait niya. Ako naman hindi naniniwala doon. Di ba? Ang pinakamahalaga talaga, pananampalataya. At saka yung realisasyon na kapag po tayo talaga ay dumating na dun sa pinakadulo ng ating journey, 'di ba? Paglalakbay, talagang doon tayo pupunta. Una-una lang po ang buhay, lahat tayo doon hahantong. Kaya lamang kung maaari naman na bahaginan po natin si Chris Aquino ng kaunting panahon o mahabang panahon para sa panalangin. Sabi nga niya, I want to live, I refuse to die. We all refuse to die. Lahat po tayo, lalo na at may mga anak pa tayo na hindi natin nakikinita na handa na sa maaaring maganap. Ibigay na po natin kay Chris Aquino yung hinihingi niya. At tulungan din sana ni Chris ang kanyang sarili para umayos ang kanyang pakiramdam. Yun naman yun, di ba? Correct. Panalangin lamang po, dagdagan pa natin ang ating panalangin para kay Miss Chris Aquino. Yun ang kanyang totoo yan. Lahat ng mga taong malapit sa ating puso na meron pong pinagdadaanan na physical, medical o anumang pong problema, hindi po natin ikababawas, hindi rin natin ikadadagdag kapag tayo ay nagbahagi ng panalangin, di ba? Yun lang yon. At eto, meron tayong tinatanggap. Okay. Sabi ni Boyce, buti na lang may pera si Chris. Kung sa ordinaryong tao nangyari yan at tinamaan ng sakit na yan, baka matagal na tayong tegi. Sabi nila, kaya sa kanya ibinigay yon, sakit na yon kasi kaya niya at mayaman siya. Hindi naman siguro nataon lang siya ang tinamaan. At saka Boyce, kanikan niya tayo ng kapalaran talaga. Kanikan niya. At yung sinabi ni Obet Sapin kahapon na ang unang-unang dahilang nakikita nila kung bakit bumagsak ang katawan ni Chris Aquino ay yung hindi pagkakarenew ng kanyang kontrata sa ABS-CBN. May kasabihan kasi noon nung mapunta ulit sa mga Lopezes ang ABS-CBN, lahat ng mga talents ng ABS ay mawawala, bukod tanging si Chris Aquino lang ang maiiwan. Pero ang nangyari, siya ang unang nawala, 'di ba? Marami ang naiwan. 'Yon, nakaano talaga 'yon talaga, nakaapekto sa kanya. Oo. Nakalulungkot naman ang kulam issue at sana bigyan pa siya ng mahabang buhay ng ating Panginoon, sabi ni Tita Nene Ulanday. At saka natutuwa ako doon sa realisasyon. Sabi nga ni Wating Wating, mas niyakap ko pa ang buhay ko ngayon. Mas inintindi ko pa ang sarili ko ngayon at ng mga mahal ko sa buhay. Ganun po ang natatanggap naming mga mensahe. Pinahahalagahan natin ngayon ang buhay na ibinibigay sa atin. Di ba? Correct. Ganun lang yon. At sabi ni Eddie Letada, kahit gaano karami ang pera ng isang tao, hindi nito kaya mailigtas ang buhay kapag oras na talaga. Maraming milyonaryo na hindi naligtas ng kanilang salapi. Totoo po yan. Kung ang salapi po ay napaka makapangyarihan, wala na sanang bilyonaryong namatay, di ba? At wala na rin po sanang kapuspalad na tunay na walang bala ang bulsa pero nagkakaroon ng milagrong nabubuhay. Ganun lang, yun na lang ang ating titingnan at malalaman natin ang pera ay ginagawa lang tayong komportable. Hindi po yan ang simula at wakas ng ating buhay. Hindi yan ang be all and end all ng ating kabuhayan, ng ating buhay. Dead na lang ako, Nay. Sorry ha. Bait pa kayo dati. Naagawan kayo. Okay. Jamie Dasha, maraming salamat. Hindi ko nababasahin ito. Alam mo, Jamie, sa totoo lang, kung lalim at lalim ng sakit
ng mga tao na nakasama ni Chris Aquino ang magsasalita. Basta maraming malalim. Pero dadaigin tayo ng panalangin, di ba? Nanay, try din sana ni Chris ang alternative medicine. Wala namang mawawala. Total, ilang taon naman niyang ibinigay sa mga magagaling na doktor ang kanyang health. Kasi hindi lahat maipapaliwanag ng siyensya. Totoo to. Totoo ito. Napakatotoo nito. Ang espesyalisasyon ni Dr. Gupta, yung sakit niya, di ba? Pero, ay nako, basta, ipanalangin po natin si Chris Aquino. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.